Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay preparation. Happy Feast Day po ng Presentation of the Lord at ng Our Lady of Candelaria. May mga sandali sa buhay na tila tahimik, payak at walang ingay. Ngunit doon pala nagaganap ang pinakamalalim na tagpo ng Diyos sa tao. Ganito ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Walang himala na nagpapagulat sa mata, walang kulog, walang kidlat mula sa langit, walang madramang pahayag. Isang sanggol, dalawang magulang, isang matandang lalaki at ang templo. Ngunit sa katahimikang ito, isang salita yung bumabalot sa buong pangyayari. Preparation. Dinala ni na Maria at Jose ang sanggol na si Jesus sa templo upang tuparin ang hinihingi ng kautusan. Sa panglabas, isa lamang itong ritual, isang obligasyon ng mga magulang, isang tradisyong pangrelihiyon, ngunit sa mata ng pananampalataya, ito'y higit pa sa ritual. Ito ay sandali ng paghahanda ng sangkatauhan sa pagharap sa liwanag na magbabago ng kasaysayan. Ang Diyos ay hindi dumating sa mundo ng biglaan. Siya'y dinala, inihandog at ipinakilala sa gitna ng paghahanda ng mga pusong marunong maghintay. Sa templo, naroon si Simeon, isang matandang lalaki na inilalarawan ng Ebanghelyo bilang matuwid at banal at naghihintay ng kaaliwan ng Israel. Ang kanyang buong buhay ay tila isang mahabang paghahanda. Hindi siya kilala sa dakilang gawa o tanyag na posisyon. Kilala siya sa paghihintay, sa pananampalataya, sa pakikinig sa Espiritu, at nang dumating ang sandali, nakita niya ang kanyang hinihintay, hindi bilang makapangyarihang hari, kundi bilang isang sanggol sa bisig ng mahihirap na magulang. Dito natin nauunawaan ang lalim ng paghahanda. Ang Diyos ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan at tanging ang pusong handa ang nakakakita. Marami ang pumasok at lumabas ng templo noong araw na yon, ngunit si Simeon lamang ang tunay na nakakita. Hindi dahil mas malinaw ang kanyang mga mata, kundi dahil mas handa ang kanyang puso.
Ang paghahanda ay hindi tungkol sa kaalaman lamang, ito ay disposisyon ng kalooban, isang pusong bukas sa pagkilos ng Diyos. Nang kargahin ni Simeon si Jesus, binigkas niya ang awit ng katuparan. Ngayon, O Panginoon, maaari mo nang payapain ang iyong lingkod. Ang paghahanda ay nagbunga ng kapayapaan. Kapag ang buhay ay inihanda sa Diyos, ang kamatayan ay hindi nabanta kundi pahinga. Ang takot ay napapalitan ng kapayapaan, sapagkat ang layunin ay natupad. Nakita niya ang kaligtasan ng Diyos, isang liwanag para sa mga bansa at kalwalhatian ng Israel. Ngunit ang paghahanda ay hindi lamang masaya at payapa. May kasamang katotohanan na minsan ay masakit. Sinabi ni Simeon kay Maria na ang batang ito ay magiging tanda na sasalungatin at ang isang tabak ay tatagos sa kanyang puso. Ang paghahanda sa plano ng Diyos ay hindi paghahanda sa kaginhawahan lamang, kundi sa krus. Ang liwanag na ipinakilala sa templo ay magdadala rin ng paghahati, pagitan ng tatanggap at tatanggi, sa pagitan ng maniniwala at sasalungat. Sa mas malalim na pagtingin, ang kapistahan ng presentation ay nagtatanong sa atin, paano tayo naghahanda sa presensya ng Diyos sa ating buhay? Marami sa atin ang sanay sa ritual, sa pagsisimba, sa pananalangin, mga debosyon. Mahalaga naman ang mga ito. Ngunit ang tanong ay kung ang mga ito ba ay nagiging paghahanda ng puso o nananatiling gawain lamang ng katawan. Ang paghahanda ay hindi nakikita sa dami ng ating ginagawa, kundi sa lalim ng ating pakikinig at pagsunod. Ang templo sa Ebanghelyo ay maaari ring maging larawan ng ating sariling puso. May mga pusong bukas, may mga pusong abala, may mga pusong sanay sa presensya ng Diyos, ngunit hindi na nagtataka. Ang Diyos ay dinadala sa templo, ngunit hindi lahat ay handang tumanggap. Ang paghahanda ay ang pagpiling manatiling gising sa gitna ng pagiging pamilyar, manatiling mapagpakumbaba sa gitna ng pagiging relihiyoso. Mga kapatid, ang kapistahan ng Presentation of the Lord ay tumatawag o tinatawag din na Candlemas, o kaya nga piyesa ng Our Lady of Candelaria, kapistahan ng liwanag. Ngunit ang liwanag ay hindi lamang sinisindihan, ito'y pinaghahandaan. Ang ilaw ay nagliliwanag lamang kung may handang magdala nito. Si Simeon ay hindi lamang nakakita ng liwanag, siya ay naging saksi nito. Ang paghahanda ay nagbubunga ng misyon, ang ibahagi ang liwanag na nakita. Sa ating panahon, maraming tao ang naghihintay ng pagbabago, ng ginhawa, ng sagot, ng paghilom, ngunit hindi lahat ay naghahanda. Ang paghihintay na walang paghahanda ay nauuwi sa pagkadismaya. Ngunit ang paghihintay na pinanday ng pananampalataya ay nagbubukas ng mata sa mga sandaling hindi natin inaasahan. Ang Diyos ay dumarating, madalas tahimik, madalas maliit, madalas hindi ayon sa ating plano, ngunit palaging tapat sa kanyang pangako. Sa huli, ang Ebanghelyo ngayon ay paanyaya na iharap natin ang ating buhay sa Diyos tulad ng pagharap kay Jesus sa templo. Iharap ang ating mga pangarap, sugat, takot at pag-asa. Ang paghahanda ay hindi pagtatago ng kahinaan. Ito ay pag-aalay ng buong pagkatao. At kapag ginawa natin ito, matutulad tayo kay Simeon. Mapapayapa ang puso sapagkat nakita natin ang kaligtasan ng Diyos na kumikilos sa ating kasaysayan. Sama-sama nating suriin ang ating sarili. Magtanong, sa anong paraan ko inihahanda ang aking puso upang makilala at tanggapin ang presensya ng Diyos sa mga tahimik at payak na sandali ng aking buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo akong maghintay
at maghanda ng may pananampalataya. Linisin mo ang aking puso upang maging templo na handang tumanggap sa iyong presensya. Kapag dumating ka sa mga paraang hindi ko inaasahan, bigyan mo ako ng mata ni Simeon upang makakita at pusong marunong magpasalamat. Naway ang aking buhay ay maging handog sa iyong kalulhatian. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ikinagagalak naming ipaalam sa inyong lahat ang muling pagbubukas ngayong taong ito ng Hope Center, isang ligtas at mapagkalingang lugar para sa mga nangangailangan ng paggaling at panibagong pag-asa sa buhay. Ang Hope Center ay bukas para sa mga individual na dumaranas ng mild to moderate cases of addiction. Kabilang na po rito yung pagkakalulong sa droga, pagsusugal, alkoholismo, digital addiction, gaya po ng internet addiction, online gaming addiction, at syempre yung online gambling addiction. Mga kapatid, layunin po ng Hope Center na magbigay ng holistic na paggaling, physical, psychological, spiritual, at social healing sa pamamagitan ng maayos na programa ng pag-aalaga, ng paggabay, at pagbabagong buhay. Kung ikaw po o ang isang mahal sa buhay ay naghahanap ng tulong, pag-asa, at bagong simula, bukas po ang aming pintuan para sa inyo. At para po sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang po kayo. Mag-message o tumawag sa numerong ito, 0945-874-0799. Sa Hope Center, may pag-asa, may paggaling, at may bagong bukas.